Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. Isa sa pinakamagaling na boksingero ay ang ating tinaguriang pambansang kamao ng Pilipinas na walang iba kundi si Manny Pacman Pacquiao. At hindi lingid sa ating kaalaman na ang tinaguriang halimaw ng Japan na current undisputed champion sa kasalukuyan na walang iba kundi si Naoya Inoue. Dahil sa taglay ni Manny Pacman Pacquiao at Naoya Inoue na tapang, bilis at lakas, ay hindi maiiwasan ng mga boxing fans community na ikumpara ang dalawang malalakas na mandirigma sa mundo ng boxing. Lalong-lalo na ang humawak na big-time promoter kila Manny Pacquiao at Naoya Inoue na si Bob Arum. Ayon kay Bob Arum ay mas malakas si Naoya Inoue aka halimaw ng Japan kay Manny Pacman Pacquiao. Dagdag pa ni Bob Arum ay kayang pang mahigitan ni Naoya Inoue ang naabot ng 8th Division champion na si Manny Pacman Pacquiao. Ika nga ni Bob Arum ay si Manny Pacman Pacquiao ay hanggang 8th Division champion lang. Samantala naniniwala itong si Bob Arum na maabot ni Naoya Inoue aka halimaw ng Japan ang 9th Division World Champion at mahihigitan pa ang naabot ni Manny Pacman Pacquiao. Inamin ni Bob Arum na sa tuwing may laban si Naoya Inoue ay lagi siyang napapahanga ng sobra sa ipinapakita ng mga galawan at lakas ni Naoya Inoue. Dahil ayon kay Bob Arum na bukod tangi lang na si Naoya Inoue ang nakita niyang mas malakas at talagang halimaw sa ibabaw ng boxing ring. So wala naman tayong magagawa kung ganyan ang nakikita ni Bob Arum dito kay Naoya Inoue. Ngunit kayo na lang po ang humusga kung sino ang mas malakas sa kanila. Ito po ang kanilang naabot pagkumparahin natin. Si Naoya Inoue ay isang malakas na mandirigma ng bansang Japan at isang profesional na boksingero. May hawak siyang World Championship sa 4 na weight classes, si Naoya Inoue din ang pangalawang boksingero sa kasaysayan na naging kampyon sa 2 weight classes sa 4-belt era. Tinaguriang halimaw ng Japan sa ibabaw ng boxing ring, kilala si Naoya Inoue sa kanyang pambihirang lakas sa pagsuntok na may 90.4% sa mga world title match. Sa edad na 31 years old, ay may undefeated record na 26 wins 0 losses at 0 draw. Sa 26 na panalo ay mayroon siyang kasalukuyang knockout ratio na 90.4%, nakabox siya ng kabuuang 156 rounds, ibig sabihin ang kanyang mga profesional na laban ay tumatagal lang ng 6 na rounds sa karaniwan. Habang si Manny Pacman Pacquiao naman ang nag-iisang 8th Division World Champion sa kasaysayan ng boxing at nanalo ng 12 major world title. Siya ang pinaka-unang boksingero na nanalo ng lineal championship sa 5 magkakaibang klase ng timbang. Siya din ang unang boksingero na nanalo ng mga pangunahing titulo sa mundo sa 4 sa 8 glamour divisions, ito ay ang flyweight, featherweight, lightweight, at welterweight. Si Manny Pacquiao din ang humawak ng mga world championship sa loob ng 4 na dekada, 1990s, 2000s, 2010s at 2020s, at naging pinakamatandang welterweight world champion sa kasaysayan sa edad na 40.80 ang unang boksingero sa kasaysayan na kinikilalang 4 na beses na welterweight champion. Taong 2015, ang mga laban ni Pacquiao ay nakabuo ng $1.2 billion na kita mula sa kanyang 25 pay-per-view na laban. Noong 2010 ay pinasok ni Manny Pacquiao ang politika, nang mahalal siya bilang kinatawan ng Sarangani. Nagsilbi siya rito sa loob ng 6 na taon hanggang sa mahalal siya bilang senador noong 2016. Leader din siya noon ng naghaharing partidong PDP laban noong 2020. Noong ika-19 ng Setyembre taong 2021, opisyal na idineklara ni Pacquiao ang kanyang kandidatura para presidente ng Pilipinas sa 2022, ngunit natalo siya kay Bongbong Marcos na kasalukuyang presidente ng Pilipinas. Naging head coach din siya at player para sa Philippine Basketball Association sa Team Kia Mahindra, sa loob ng 3 season mula 2014 hanggang 2017. Bago itinatag ang semi, nagbida na rin siya sa mga pelikula at gumawa ng mga palabas sa telebisyon. Sa musika, naglabas siya ng certified platinum album at mga kanta. Nagkaroon din siya ng sariling promotion company, yun ang MP Promotions. Ganyan kadami ang mga naabot ng ating pambansang kamao Manny Pacman Pacquiao. Kakayanin kaya ni Naoya Inoue pantayan or lamangan ang kanyang mga naabot? Hindi lamang sa kanyang boxing career maski sa personal niyang buhay. Just comment down below. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. Ako naman tayo sa iba pang mga balita. Dagdag pa sa ating mga balita. Nagkaroon na nga dito ng pag-uusap sa pagitan ng big-time promoter na si Bob Arum, at sa mga big-time Japanese promoter. Nakasaad sa agreement at napag-usapan na lalaban nga muli itong si Naoya Inoue aka The Monster,
sa labas ng kanyang bansang sinilangan, at pumunta ng Amerika para doon naman gaganapin ang kanyang malalaking mga laban. Ito ay bahagi ng kanilang napagkasunduan, at nakakontrata din si Naoya Inoue sa Top Rank promotion. Ayon kay Bob Arum ay meron 3 big fight contract sa ilalim ng Top Rank promotion, na kung saan ay hindi siya makakalaban sa bansang Japan, Bobcas ay obligado siya na lumaban sa bansang Amerika. Nakasaad din sa agreement na meron siyang option na pagpipilian na ay laban kay Naoya Inoue aka The Monster. Pinakauna sa listahan ay si John Riel Casimero aka Angas ng Pinas Cuadro Alas. Isa lang enon sa pinakasikat sa lower division itong Angas ng Pinas Cuadro Alas John Riel Casimero. Siguro napapaisip na si Bob Arum na matanda na at mahina na itong si John Riel Casimero, kaya tila malakas na ang loob niyang itapat na ang kanyang alaga sa tinaguriang Angas ng Pinas Cuadro Alas John Riel Casimero. Sa makatuwid si John Riel Casimero ay gagawin ni Bob Arum na pinakaunang pagpipili ang itapat kay Naoya Inoue aka The Monster, para mas lalo pang makilala ang pangalang Naoya Inoue aka The Monster. Ang pangalawang option na makakalaban ni Naoya Inoue ay si Luis Neri. At ang pangatlong option na makakalaban ni Naoya Inoue ay si Gervonta Davis. Ano sa tingin nyo guys, pipiliin pa kaya ni Naoya Inoue na makakalaban itong si John Riel Casimero? Just comment down below. Ako naman tayo sa iba pang mga balita. It's about facing what happened and getting better and moving on from it. 2014 nung namamayagpag ang pangalang Nonito Donaire aka The Filipino Flash, dahilan para imbitahan siya sa Japan para magsilbing gabay sa mga baguhang boksingero doon. Isa na rito ang mukhang tutoy at kanyang tinuruan at ginabayan sa larangan ng boxing na walang iba kundi si Naoya Inoue aka The Monster. Pansinin niyo ang video, na tila isang coach at isang baguhan at walang alam sa boxing ang inyong nakikita. Mapaglaro talaga ang tadhana pagdating sa kapalaran ng isang tao, dahil sino ang mag-aakala na ang iyong sinanay at ginabayan ay siya rin pala ang wawasak sa iyo pagdating ng araw. Dahil matapos dito magsanay ni Nonito Donaire sa mga baguhang boksingero ng Japan ay dito na namayagpag ang karera nitong si Naoya Inoue sa mundo ng boxing, at nakilala siya hindi lang sa Japan kundi kilala na siya sa buong mundo at sa buong boxing fanatic saan man dako ng mundo. Makalipas ang 4 na taon, ay muli nga nagkita si Naoya Inoue at Nonito Donaire, hindi para magsanay kundi magharap sa totoong laban sa ibabaw ng boxing ring. Taong 2019 ay nagharap na nga dito si Naoya Inoue laban Nonito Donaire sa Saitama, Japan, para paglabanaan ang Bantamweight Series Final. Ang laban ay tinaguri ang Fight of the Year and Boxing of the Year. Sa unang pagkakataon ay nagharap na at naglaban na nga silang dalawa, ngunit natalo si Nonito Donaire sa unang laban. Taong 2022 ay ikinasa ulit ang pangalawang laban Inoue kontra Nonito Donaire, ngunit sa kasama ang palad ay natalo muli itong si Nonito Donaire aka The Filipino Flash. Agresibo si Inoue sa laban na ito. Publiko sa Saitama, Japan ay hindi makapaniwala sa kanilang napapanood, isang veterano sa larangan ng boxing at isa sa pinakamalakas na boksingero sa bansang Pilipinas. Ang Japanese ay hindi kailanman natalo at kilala siya sa kanyang mababagsik na knockout percentage dahil sa taglay nitong lakas, pero sa unang pagkakataon, ay napalaban siya rito sa isa sa pinakamalakas na boksingero ng Pilipinas. Walang iba kundi si Nonito Donaire. Hindi ito inaasahan ni Nonito Donaire na ang kalaban niya na si The Monster Naoya Inoue ay may taglay din lakas na halos sumobra pa sa lakas ni Nonito Donaire. Sobrang nahirapan dito si Donaire kontra dito kay Naoya, halos durugin siya rito ng suntok ni Naoya sa sadyang nagpabagsak sa kanya. Makikita natin dito na halos bogbog sarado ang The Filipino Flash laban dito sa The Monster. Grabe ang pinsalang natamo ng The Filipino Flash ng Pilipinas kontra sa The Monster ng bansang Japan.
Halos may upi ang mukha ng The Filipino Flash kapag ito ay natatamaan ng power punch ng The Monster na Oya Inoue, pero hindi papatalo ng basta-basta itong The Filipino Flash na si Donaire. Halos makipagsabayan ito sa lakas ng The Monster na Oya Inoue, pero bandang huli na naig pa din ang lakas ng tinaguriang The Monster ng bansang Japan laban dito sa tinaguriang The Filipino Flash ng bansang Pilipinas. Grabe talaga ang lakas ni Naoya Inoue, at talagang hindi na kaya ni Nonito Donaire magang-maga na ang mukha nit. Magaling talaga ang Hapon, kita sa mga galaw, lakas nito at pangangatawan pang champion talaga. Sa bantamweight at hindi match sa edad, kung nagkataon magkasing edad silang dalawa, malamang sa malamang madudungisan ang record ng Hapon. Ganun pa man, binigyan pa rin siya ng magandang laro ni Donaire. For sure hindi ito makakalimutan ni Naoya, pinahirapan din siya ng ating Filipino Flash Donaire. Thank you for watching guys.